Hallelujah, purihin po ang Panginoon. Kumusta na po kayo? Handa na po ba tayo sa atin pong mensahe ngayon? Salamat po sa mga nag-share nung nakaraan. Naka 97 shares po tayo. Praise God dahil marami na pong nakikinig, nanonood po ng Ebanghelyo ng Gospel ng Panginoon. At ngayong araw na ito mga kapatid, gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang mensahe na paano magbagong buhay. Paano nga bang magbagong buhay? Lagi na lamang natin itong naririnig. Sikat lamang ito kapag pagkasapit ng bagong taon. Pero alalahanin po ninyo, nung January 1, nasa July na po tayo ngayon, magkakatapusan na. Pero tila baga na yung mga atin pong mga inaasam-asam na gusto nating mangyari sa atin ay tila bang paulit-ulit na lamang. Paano magbagong buhay? Yan po ang pag-uusapan po natin. Baka naman pwede mong sabihin ngayon na wala naman akong dapat baguhin eh. Sa tingin ko, ayos naman ang buhay ko eh. Di naman ako katulad ng iba na nagda-drugs, naninigarilyo, naglalasing, gumagawa ng kasalanan. Sa tingin ko, wala naman akong dapat baguhin. Ano ba yung dapat kong baguhin sa buhay ko? Di naman ako nag-agrabyado ng aking kapwa. Okay naman ako. I'm okay. Parang ito yung inyo pong atin pong pananaw ngayon. Baka iniisip natin ngayon na hindi na natin kailangan magbago dahil tayo ay matuwid. Ayos naman ang ating buhay. O kaya, bakit kailangan mong magbago? Bakit mo naman kailangan magbagong buhay? Mayroon mang dapat baguhin? O naririnig mo lang sa iyong asawa, sa iyong nanay, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan na sinasabi sa iyo na magbago ka na kasi. O ba naman, ano bang ibig mong sabihin kapag sinabi mong bagong buhay? Hindi ka ba kontento ngayon sa iyong buhay na mayroon ka? O baka mayroon po sa inyo ngayon na pagod na sa buhay na ito, na para bang sukdulan na, ika nga nila na wala na. Hanggang dito na lang. Mari, sinasabi mo naman ngayon, siguro nga, hindi eh. Parang wala na yatang kwenta yung aking buhay. Wala nang dahilan pa para mabuhay ako sa mundong ito dahil para naman yatang nag-iisa lang ako, walang nagmamahal sa akin. Baka naman po ngayon, kayo po'y nanonood at iniisip mo na, sinasabi mo na para bang wala na yatang katapusan ang aking paghihirap. Parang wala na yatang pag-asa na magbago pa ako, mabago pa ang aking buhay, wala na yatang pag-asa na magbago pa ang aking asawa. Ganito na lang kaya ang aking buhay, ang aming buhay ay ganito na lang noon hanggang ngayon, ganito na lang. Tatanggapin ko na lang kung anong buhay na mayroon kami. Baka naman, sino ang kailangang magbagong buhay? Let us pray. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay noon hanggang ngayon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan sapagkat ito ang inyo pong hinahanap. Ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ang iyong lingkod, Panginoon. Nagagamitin mo, Panginoon, na ipahayag ang iyong salita. Wala po akong magagawa kung wala po kayo sa aking buhay. Lord, sa oras na ito, umaasa lamang ako sa iyo pong Espiritu Santo na patuloy na nagpupuspos. Give me honest conviction and clear speech so that I may preach your word with power and boldness in Jesus' name. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na ba? Sino ang kailangang magbagong buhay? Sabi ng iba, ikaw yun. Ako hindi. Pag-aaralan po natin yan, mga kapatid. Dahil baka iniisip mo ngayon na wala ka nang dapat pang baguhin sa iyong buhay dahil everything is good. Nagsisimba ka, gumagawa ka naman ng mabuti, ginagawa mo naman yung, ginagampanan mo naman yung obligasyon mo bilang isang ama, bilang asawa.
Tila baga, everything is okay. Walang kailangang baguhin. Maring iniisip mo ito ngayon. Ngayon mga kapatid, titingnan po natin sa Biblia na baka ang sinasabi po natin na kailangan magbago lamang ay yung mga maraming mga bisyo tulad ng mga nagda-drugs, tulad ng mga lasenggo, tulad ng mga lahat ng klase ng mga kasamaan. So, ito yung mga kailangang magbago. Pero ako, walang dapat baguhin. Mga kapatid, kung nanonood po kayo ngayon, huwag po kayong aalis. Titingnan po natin, isa-isahin po natin kung ano bang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa atin pong buhay. Ano ang ating kalagayan? Tingnan niyo po ito mga kapatid. Sabi po ng Biblia, in Romans chapter 3 verse 23, sabi po ng Biblia, hindi ba ako, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Other versions, sa pamantayan ng Diyos. Mayroon palang pamantayan ng Diyos. Notice the word, for all. Kasama ka ba doon? Kasama ba tayong lahat doon? Sa salitang, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sila lang ba yun? That is not 99.9%. Kapag sinabi mong lahat, walang exempted kahit isa. You could go to church and pray and read your Bible and share the Word of God and you never know Christ. Because knowing Christ is not because you go to church and read your Bible. Knowing Christ, the question is, do you have an intimacy with Christ? Have you encountered Christ in your life? Meron ka bang tamang relasyon sa Panginoon? The Bible says in 1 John chapter 5 verse 19. Mga kapatid, isulat niyo po ito at isa-isahin po natin. Wala po akong iimbintuhin sa sarili ko pong isipan, sasabihin, babasahin ko po sa Biblia po. Kasi ang pinag-uusapan po natin ngayon, paano magbagong buhay. Paano? Paano nga ba tayo magkaroon ng magbagong buhay? Ano? Kailangan po natin yun eh. Lahat po ng tao, ikaw ako, tayong lahat, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Amen. Sa kalwalhatian ng Diyos. Ang mundong ito mayroon pong pamantayan. Pero sa standard po ng Diyos, yung pamantayan po ng Diyos ay iba sa pamantayan ng tao. Amen. Sabi mo yung katabi, tama yun. Amen. 1 John chapter 5 verse 19, the Bible says, we know that we are from God. We are from God, and that the whole world is under the control of the evil one. That's right. The whole world. Sabi ng Biblia, and that the whole world is under the control of the evil one. Think about that. Na yung buong mundo daw, mga kapatid, nasa control ni Satanas. Ng kadiliman. The whole world. Maliban na lang kung nasa ibang planeta ka. Pero tandito po tayo sa mundong itong ating ginagalawan, sa ayaw at sa gusto natin, maliwanag ang sinasabi ng Biblia, alam natin tayo'y nasa Diyos, tayo'y sa Diyos. Hallelujah! Kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Ay ba sa kapangyarihan ng Diablo? Come on! 1, 2, 3. Sabahan niyo ako. Kapangyarihan ng Diablo. Yan. Parang ganun tayo. Tingnan po natin mga kapatid, na yung mundong ating ginagalawan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Parang ayaw niyong maniwala. Buksan mo ang TV. Tingnan mo ang balita. Tingnan mo yung Facebook mo. Ano ang laman? Hindi ba mga kapatid? Maliwanag pa sa sikat ng araw ito mga kapatid, na ang mundong ating ginagalawan
ay kontrol ni Satanas. Tingnan nyo yan? Ito, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Kaya nga mga kapatid, hindi natin sukat akalain minsan na yung napapanood natin, kaya nilang gumawa ng ganitong kasamaan. Na para bang yung salitang karumal-dumal. Nangyayari mga kapatid. Bakit? Kontrol kasi ni Satanas At ito pa ang isa pang problema mga kapatid. In Galatians chapter 5 verse 17, what your corrupt nature wants is contrary to what your spiritual nature, contrary to your spiritual nature wants is contrary to what your corrupt nature wants. Kita nyo, magkalaban mayroong conflict na nangyayari rito. Yung una, spiritual nature. What your corrupt nature wants is contrary to what your spiritual nature wants. And what your spiritual nature wants is contrary to what your corrupt nature wants. May corrupt pala yung nature natin, yung ating kalikasan. Corrupt. They are opposed or conflict. Magkaaway. Opposition ito lagi. May naglalaban to. They are opposed to each other. As a result, you don't always do what you intended to do. Let me repeat that. The result, kita niyo yung resulta, as a result, you don't always, not always, you don't always do what you intend to do. Yung spiritual nature mo kasi gusto niya alin? Gusto niya magbasa ka ng Biblia. Gusto niya nasa fellowship ka. Gusto niya gawin mo yung mga bagay na kalulugod sa Panginoon. Pero the question is, lagi mo bang ginagawa? Di ba hindi? Bakit? Naglalaban Sama ka sa church. Huwag na, meron pa akong gagawin. Busy ako. Saka na lang. Everybody says, saka na lang. Saka na lang. Ayan. Puro kadahilan, sabi ng iba. Kaya nga meron tayong kasibihan, di ba? Kung gusto, may. Paraan. Kung ayaw, May dahilan. May dahilan. maraming dahilan. Ano yan? Ubod ng dami. Ubod ng dami ng dahilan. Salamat po. Kita nyo? Hindi ba mga kapatid? Yun ang gusto ng spiritual mo At maliwanag na sinasabi sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban. Kita nyo? Laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Mayroon tayong laman Lahat tayo mga kapatid. We have a flesh. Itong atin pong nature na ito. At sabi niya, magkalaban ang dalawang ito. Kaya, napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kasi yung espiritu mo, yung talagang nais niyang gawin ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi mga kapatid, sa ayon sa gusto natin dito, may labanan nangyari. Kingdom of darkness versus the kingdom of light. Tingnan nyo ang kalagayan ng tao lahat nagkakasala. Walang exempted kahit isa. Tapos ang problema pa nito, yung buong mundo, sanlibutan, under ni Satanas. Ang isa pang problema, yung ating kalikasang katawan, corrupt, naglalaban pa sa ating espiritu. At, ito pa ang strategy ni Satanas. Mayroon siyang plano. Ang goal niya, ang objective niya. Mga kapatid, pakinggan po ninyo, walang magandang plano si Satanas sa inyo. Kapag ayaw mong ilapit ang iyong sarili sa Panginoon, sa ayaw at sa gusto mo, hindi ka sasantuhin ni Satanas. Ulitin ko daw mga kapatid, kapag ayaw mong ilapit ang sarili mo sa Diyos, mga kapatid, kanino ka lalapit? Kung ayaw mong ilapit ang iyong sarili sa Panginoon, kasi yan ang imbitasyon ng Panginoon draw near to God and He will draw near to you. Ibig sabihin, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Anong ginagawa natin? Lumalayo tayo. Kasi sinasabi natin, makasalanan kasi ako, hindi ako worthy. Hindi pa ako handa, hindi pa ako ready. Lagi nating naririnig to. Panlilin lang, pandaraya ni Satanas yan. Hindi natin lubos akalain
nadideceive na pala tayo. Kasi tingnan nyo yung plano niya. The thief does not come. Sabi sa King James Version, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Hindi siya makontento sa isa. Kaya nagdadaka ka minsan, hindi pa tapos ang isa mong problema, may kasunod na naman, sunod-sunod kung minsan. Hindi mo ngayon alam kung ano ang iyong uunahin, gagawin. Litong-lito ka ngayon. Hindi mo alam, yun pala ay plano ni Satanas sa'yo. Na alin? To steal, to kill, and to destroy. Yun lang kanyang purpose. Wala nang iba. Mga kapatid, at very consistent siya dyan. At expert siya. Why? For 1,000 years, mga kapatid, yan na kanyang ginagawa. So, anong ginagawa natin? Para depensahan natin yung atin pong sarili, yung atin pong buhay, yung ating pamilya. Anong ginagawa natin? Wala tayong kamalay-malay. Si Satanas, attack ng attack sa ating pong buhay. Kaya ang akala mo minsan, ang Diyos ang may kagagawa nito. Wala tayong kamalay-malay. Si Satanas pala ay patungo doon to destroy ang ating buhay. Very clearly. And to destroy. Pero sabi ng Panginoon, tuloy natin na, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Yun yung magandang plano ng Panginoon. Di ba? Ang magnanakaw, sabi niya, kaya lamang pupunta para magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ngunit ako'y naparito upang kayo bigyan ng isang buhay at buhay na kaya-aya. Ibuhay natin. Hindi lang yung para ikaw ay mabuhay dito sa mundong ito. Hindi lang para ikaw ay kumain, para ikaw ay lumakas, kailangan mong lumukas para magtrabaho, kailangan mong magtrabaho para kumita ng pera, kailangan mong kumita ng pera, para ikaw ay may pambili ng pagkain, paikot-ikot ang buhay mo. Boring ang buhay na gano'n. Pero ang sabi ng Panginoon, kaya ako'y naparito. Di ba maliwanag? Upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Amen. Hallelujah. Everybody says, masaganang lubos. Masaganang lubos. Sinong ayaw niyan? Masaganang lubos. Di ba? Kanino natin makakamit, makakamdan? Sa ating shepherd, sa Panginoon. Kaya yung tao is wasting his time for a long period of time. Paikot-ikot lamang. Bakit? At si Satanas naman, yung kanyang mga kampo niyang mga demonyo tuwan-tuwa. Bakit? Kasi malapit ka nang ma-destroy. Kita niyo yung palilin lang ni Satanas? Kaya kahit anong gawin mo, hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Ilang beses nang paulit-ulit na sabihin sa iyo ng asawa, bago ka na, magbago ka na, wala. Why? Kasi meron tayong kalaban. At ang mga kalaban na ito, mga kapatid, hindi sila basta-basta. Ano yun? Isa pa. Tanong mo yung kanaman, gusto mo bang magbagong buhay? Woohoo! Tali natin ha. Tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo pa dito ha. Tingnan nyo yung kalagayan natin ha. Tingnan nyo. Una, lahat ng tao ay makasalanan. Lahat tayo hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Pangalawa, yung mundong ginagalawan natin under ni Satanas. Yung ating kalikasan ay corrupt. At ito pa, hindi makontento si Satanas. Yung kanyang plano kasi to steal, to kill, and to destroy. Magnakaw, pumatay, at magwasak. Ngayon, ito pang problema na isa. The God of this age. Kita mo, maliit na natitig yan, no? The God of this age or world. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ who is the image of God. Hindi sila sumampalataya, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan. Malit na titik yung Diyos ng kasamaan. Hindi lang pala nabubulag yung ating mata, pati pala yung isip nabubulag din. Kita nyo? Tama o mali? Nabubulag eh. Kaya nga mas kawawa pa ang kalagayan ng isang taong may mata na nakakita, ngunit hindi naman talaga
nakakita kasi may mga tao na bulagan lang. Kaya masahol pa ang kanilang kalagayan sa isang taong bulag na walang mata, hindi nakakita, kaysa sa taong mayroong mata, ngunit hindi nakakita. Kaya tama ang sinabi ng Panginoon may mga mata kayo, ngunit hindi nakakita, may mga tainga kayo, ngunit hindi nakakarinig. Tingnan nyo yung nangyari ngayon sa mundong ito. Hanggang ngayon, we are suffering this pandemic. Pero yung mga tao, patuloy-tuloy pa rin ang iba sa paggawa ng kasamaan. Walang pagsisisi sa kanilang sarili. Kaya tingnan nyo, mga kapatid. Ito yung ating problema. Yung mundong ginagalawan, yung ating flesh, si Satanas. Bunga nito, kasalanan. Paano mo pagtatagumpayan to? Paano mo mababago ang iyong buhay kung ganito ang atin pong kalagayan? Yung mundong ginagalawan natin ay kurap, si Satanas ang namuno, binubulag pa niya yung maraming tao. Kaya hindi nila nakikita yung liwanag ng Ebanghelyo. Kaya ngayong tao ngayon, di ba mga kapatid, mas marami ang inuukol na panahon sa mundong ito kaysa pagbigay ng panahon sa Diyos na nagbigay ng buhay sa kanila, nagligtas sa kanila. Alam nila yon. Pero ang tanong, saan ba laging nauubos yung oras ng tao? Kapag kasalita ng Diyos, ang ating pinag-uusapan dito, ilan po ang nakatune in ngayon? Pero kapag pinag-usapan natin dito ay paanong yumaman, 3 bagay ang gawin mo upang ikaw ay maging milyonaryo. Kung kayo ay maging milyonaryo, mag-invest kayo sa ganito. Ito yung dapat nyong gawin. Ilan ang magpupunta kayo dito manonood ngayon? Kahit sila ay maloko, kahit yung kanilang pinagpaguran kung minsan, ipagsasapalanan nila ito. Dahil sa kagustuhan nila na sila'y yumaman. Tanay mo katabi mo, gusto mo bang yumaman? Ako gusto. Sis, daily sa tap. Sagutin mo naman siya. Pero ano? Walang masamang yumaman. Walang masamang yumaman. Correct, wala nang masama Walang nagbabawal dyan mga kapatid. Marami akong matutunan. There's nothing wrong about money. The wrong, ang mali ay alin? The love of money. Are you with me? Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya po mga kapatid, in 1 John chapter 3 verse 8 says, may solusyon. Hallelujah. Sabihin mo, may solusyon. Kita mo yung kalagayan mo? Ganito yung kalagayan mo. Ikaw ay nandito ka sa iyong kasalanan, kalikasan, sa mundong ginagalaw mo, puro ng kasamaan, hindi ka nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Paano gagawin mo ngayon? Wala. Kahit anong gawin ng tao para baguhin ang kanyang sarili, hindi niya kayang baguhin. Sa tingin mo lang, sa isip lang natin, tayo ay walang dapat baguhin sa atin because everything is okay, pero wala tayong kamalay-malay. Lahat ng tao, kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung wala ang habag at biyaya ng Diyos sa atin mga kapatid, hindi tayo makakaabot sa pamantayan ng Diyos at hindi natin masusunod ang kanyang kalooban. Simple and plain. The Bible says, itong solusyon ng Panginoon, but when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil, who has been sinning since the beginning. Kita mo, since the beginning, master ito si Satanas Wala na siyang ito yung kanyang strategy niya. But the Son of God, hallelujah, hallelujah, but the Son of God came to destroy. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Di ba kita mo yung mundo? Dami mo nakikita ngayon na mga kailangan ng superhero. Dami nilang mga dinidevelop, yung mga lahat ng mga pelikula ng mga superhero kasi kailangan ng mundo ng superhero Kasi yung sa natural lamang,
despite of the advancement of science, kailangan pa rin ng tao ng superhero. Mga kapatid, ito yung inaalok na sa atin ng Panginoon, na ang tanging makakagapi lamang kaysa palas, mga kapatid, ay ang Panginoong Hesus. Sabi ng Biblia, very clear mga kapatid, but the Son of God came to destroy the works of the devil. Kita mo mga kapatid? Pati yung kanyang mga gawa, yung mga destroy na nga eh. Ha? Destroy na the works of the devil. Bakit napunta rito ang Panginoon? Ang layunin niya, yes, para tayo iligtas. Pero hindi lamang yun mga kapatid, to destroy the works of the devil. Alin? Yung plano niya sa iyo, to steal, to kill, and to destroy. Yan ang plano niya sa iyong pamilya. Para kayo'y maghiwalay na mag-asawa, para ang buhay ng iyong mga anak, di ba hindi ba may mga magulang na nagsusumikap ng husto, nagsasakripisyo, para para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak? Pero sa kabila ng kanilang pagsusumikap, minsan ang kanilang mga anak ay napapariwara. Hindi nila ito kagustuhan. Bakit? Nabubuhay kasi tayo dito sa mundong makasalanang ito. Mga kapatid, ang tunay na kailangan ng ating pamilya, ang tunay na kailangan ng ating buhay, ay hindi lamang yung mga material na pandaraya ni Satanas sa atin. Kaya ang akala kasi natin para mapasaya natin sila, ginagawa natin yung lahat para sila ay mabigyan natin ng kanilang mga magagandang gamit. Mabuti naman yan! Pero hindi yan ang solusyon mga kapatid. Ang solusyon ng mundong ito ay makilala nila ang tunay na Diyos. Makilala nila ang Panginoong Hesus na nagligtas sa atin, na nagbigay ng buhay sa atin dahil siya lamang ang nagtagumpay, pinagtagumpayan niya ang gawa ni Satanas. Hallelujah! At pag wala ang Panginoon sa iyong buhay, wala nang halaga ang buhay na ito. Wala nang halaga na mabuhay pa sa mundong ito kung wala ang Diyos sa ating buhay. Amen. 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 Tignan, maliwanag, di ba? Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo. Di ako nagsabi niya. Kanina pa tayo dito, binabasa ko lang, mga kapatid. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo. Sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang diablo. Kaya't, naparito, kita niyo layunin ng Panginoon, ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ano ba, this is my solution? May solusyon. Ang solusyon, mga kapatid, hindi kayang gawin ng tao. See what they are doing? Religion trying to reach God. Para sa pagsunod ng mga ritual at mga lituntunin. However, religion cannot reach God. Tanging ang Panginoon lamang, mga kapatid. Kaya nga ang Christianity is not religion. Dahil ang Diyos talaga natin, kahit anong gawin natin, dahil sa kabanalan ng ating Diyos, hindi natin kayang abutin. Kaya ang Diyos ang umabot sa atin. At ang tawag dyan, yan ay biyaya ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakaliwanag mga kapatid, di ba? Napakaliwanag. Nasa part 1 pa lang tayo mga kapatid. Huwag niyong i-miss yung part 2 natin next Friday. Now, ang tunay na pagbabago ay hindi magagawa sa sarili nating kakayahan. Ang tunay na pagbabago ay magagawa lamang ng Diyos. Parang ayaw maniwala ng iba, sabi ng hindi kaya kong baguhin sarili ko. Diskarte lang yan. Di ba may kasabihan tayo, pare? Okay. Huwag kang magpapadala sa bisyo. Dapat ikaw ang magdala sa bisyo. Kapitulo, kanto, bersikulo, barkada. Kapag pinasok mo ang isang bagay, dapat alam mo kung paano labasan.
bersikulo, kanto, kapitulo, barkada. Meron kang sariling mga version minsan, di ba? Minsan magaganda yung ano, di ba? Magaganda eh. Kahit anong mangyari, huwag kang aamin. Haha? Huwag kang Tanong mo yung katabi mo, sino kasama mo? Sino na ba? Kita mo, di ba? Di ba? Eh, strategy ni Satanas yun eh. Father of lies, si Satanas yan eh. Kaya nga mayroong mga pinapagandang tao rito, white lies lang. White lies lang. Walang light. Mga kapatid, kahit anong gawin po natin na pagsusumikap sa sarili nating kakayahan, hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Pwede mong sabihin, hindi, binago ko na yung aking buhay. Sa standard mo yan. Ang tunay na pagbabago ay magagawa lamang ng Diyos. Kaya imbes na sabihin mo, iinto mo na yan, tapusin mo na yan, huwag mo nang gawin yan, huwag ka na magarilyo, huwag ka mag-inom, you're just wasting your time. Kasi nakikinig lang sa'yo. Sige, kikinig lang sa'yo. Pag alis mo, wala na. Bantay sa lahat. Di ba? Kahit anong gawin mo. Ang dapat mong gawin, ipakilala mo si Kristo sa Kanya. Dahil kung nakilala niya si Kristo, nakilala niya, nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Kristo, isang araw magtataka ka, anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ka na ngayon? Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya magtataka sila. Pare, yan tayo ano ha? Sige. Graduate na ako dyan eh. Nyaks naman! Graduate na daw ha? Ilang graduate na? Ha? Sige na pare. Ano bang ano? Eh, hindi, sa diki lang eh. Ah, ganun ba? Sige, kayo na lang. Graduate na ako dyan eh. Pare, meron ditong ano, original. Original to. Yung original. Ganun ba? Sige. Alumni ng... Di ba? Alumni. Ano ba yan? Ganun ba? Sige, kundi lang ha. Doctorate. Kunti lang ha, para hindi ka na mapahiya. Pero nangyari, umuwi siya. Sige siya. Nag-inom ka na naman, akala ko ba nagbago ka na? Ha? Saka na tayo mag-usap. Tapos parang paggising mo sa umaga mo, nagmumuni-muni ka. Nagbago na talaga ba ako? Tanong mo yung katabi mo, nagbago ka na ba talaga? Are you with me, mga kapatid? Amen. Bakit tahimik yung mga nandito, ano? Amen? Purihin ang Panginoon. Basahin nga natin yung sinasabi pa ng Biblia. Yun natin. Ephesians chapter 5, verse 1 to 8. Babasahin ko po ito, tapos i-close ko na para ituloy po natin yung part 2 sa Friday. Okay? Okay. Ephesians chapter 5, verse 1 to 8. Imitate God, since you are the children He loves. No question na lahat tayo, mga kapatid, ano man ang kalagayan mo, katayuan mo sa buhay ngayon, mahal ka ng Diyos. There's no question of that. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish, but have everlasting life. No doubt. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sanlibutan natin, dinaya ni Satanas. Pero mahal ng Diyos ang sanlibutan ito. Sino yung sanlibutan? Yung mga taong nabubuhay sa sanlibutan ito. Sa kabila ng mga plano ni Satanas na panlilinlang para wasagin ang ating buhay, mahal tayo ng Diyos. Kaya ang Diyos ang gumawa ng paraan nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw, ako, tayong lahat ay magkaroon ng buhay na ganap at buhay na kaaya-aya. Palakpakan natin ang Panginoon. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya, sinuman kahit lasinggo, ikaw ay nagdodroga ka, ikaw ay maglalasing, ikaw ay nagsusugal, ang sinumang sumampalataya sa kanya
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat ang tunay na sumampalataya sa Panginoon, mga kapatid, kayang baguhin ng Diyos ang iyong buhay. Sabi sa iyo ng iyong kapitbahay, sabi nila sa iyo, wala nang pag-asa. Ganyan ka na lang, but the devil is a liar. Amen. It's not too late. God is able to change you. Amen. Even sa panahong ito, kahit ngayon, kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, magsisisi ka ng totoo, kaya kang baguhin ng Panginoon. I'm a living testimony. To God be the glory. Binago niya ang aking buhay. Binago niya ang maraming buhay ng mga tao. At patuloy siyang nagbabago ng buhay. Kahit ikaw ngayon na nanonood. Parang ikaw ngayon ay nanonood dyan sa iyong sopa. Nasa iyong kwarto ka. Kinakausap ka ng Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ngayon, nangungusap sa iyo. Hindi pa huli ang lahat. Mahal ka ng Panginoon. Amen? Amen. Tuloy kong basahin. Imitate God since you are the children He loves. Live in love as Christ also loved us. He gave His life for us, an offering and sacrifice, a soothing aroma to God. Hallelujah. Isang mabangong samyo. Pakisarap. Sa isang mabangong samyo sa harapan po ng Panginoon. Hallelujah. Hindi ba mga kapatid? Isang mabangong samyo sa harapan ng Diyos ang alin? Noong Kanya pong ibigay ang Kanya pong buhay sa atin. Hallelujah. Ibigay niya ang Kanyang buhay saan, mga kapatid? Yes. It's a gift of God. But it's not cheap, mga kapatid. When God created the heaven and earth, it cost Him nothing. Sinabi niya lamang sa kanyang salita, let there be light, and there was light. But when it comes to salvation, it cost Him something. His only begotten Son. Dugo ng Panginoon ang kanyang pinagbayad dyan. Para ikaw at ako, magkaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan. Sabagat kahit anong gawin ng tao, hindi natin kayang abutin ng Diyos, hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan, hindi natin kayang lalong-lalo na iligtas ang ating kaluluwa. Don't let sexual sin, perversion of any kind of greed, even be mentioned among you. This is not appropriate behavior for God's holy people. Mga kapatid, ang kinakausap nyo ng panahong ito ay yung mga nakarinig ng aral ng Panginoon. Nakarinig ng Ebanghelyo. Ang kinakausap po ng Panginoon, hindi lamang, wag po natin sanang isipin na ang nangangailangan lamang ng pagbabago ay yung mga taong gumagawa ng patuloy ng kasalanan. At yung mga nagsisimba ay hindi na kailangan ng pagbabago. Mga kapatid, hindi lahat ng nakukulong ay may kasalanan. At hindi naman lahat ng pumapasok sa simbahan ay banal. Amen. Totoo po ba? Yes. Totoo. Amen? It's not right that dirty stories, fulistok, or obscene jokes should be mentioned among you either. Instead, give thanks to God. You know very well that no person who is involved in sexual sin, perversion, or greed, which means, listen to this, worshiping wealth. Do you hear that, mga kapatid? Let me read it again. You know very well that no person who is involved in sexual sin, sabi ng iba, hindi ako yan. Hindi ako kasama doon. Tuloy natin masahin. Perversion or greed, which means, anong kahulugan niya? Worshipping wealth. I do not worship wealth. Sabi ng iba, how do you know that you are not worshiping wealth? When we are thinking about idolatry, it's the statues only, the images. Mga image lang na, mga kapatid. You can worship wealth without knowing it.
you simply spend a lot of time there. Kung ano ang lagi mong ginagawa, anong laging pinag-uukulan ng iyong panahon at lagi mong iniisip sa'yo at sa gusto mo, yan ang Diyos mo. Ha? Simple. Worshipping well can have any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Don't let anyone deceive you. Marami na kasing na-deceive eh, with meaningless words. Ang gaganda ng ating mga pangangatwiran kung minsan. Pero hindi dahil magandang iyong pangangatwiran ay katanggap-tanggap na sa Panginoon. Sapagkat ang katanggap-tanggap, tunay na katanggap-tanggap, ay ayon sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. It is because of sins like this that God's anger comes to those who refuse to obey Him. Despite na naririnig po nila yung aral, yung katotohanan, pero hindi sila sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sige na, kayo na lang dyan. Ayos lang ako rito. Okay lang ako rito. Kasi kapag namatay ako, mayroon namang mananalangin sa akin para yung aking kaluluwa mapunta sa langit. Saan aral mo natutunan yan? Nadaya ka na naman. Bakit? Wala kasi sa aral ng salita ng Diyos yun eh. Ang judgment po ng Panginoon, pantay-pantay. Kahit ikaw ay pinakamataas na politicians ka, marami kang kayamanan, ari-arian, hindi nakukuhan sa wastahan yan, kapatid. Walang palakasan yan. Sapagkat bawat isa sa atin, mayaman o mahirap, ipagsusulit natin ang lahat sa Panginoon, tayo ay Kanyang hatulan. Lahat tayo ay titimbangin. Kung tayo ba'y husto sa timbangan. Yung ibang mga nagpapautang, mayroong listahan yan eh. Ito, si sister, si brother, may utang sa akin pa to. May listahan yan. Sa langit pa kaya, walang listahan. May listahan nga doon ng mga pangalan eh. May tubo. Mayroon ding listahan doon ng mga gawa natin. Walang tubo yun. Reward yun ng Panginoon. Amen mga kapatid. Can I continue? Amen. Ha? Amen. Okay. Sabi natin. Don't be partners with what? With them. Don't be partners with them. Tanong yung mga negosyante. Minsan may mga nagpa-partner mga yun, niluloko sila ng partner nila. Partner tayo, ha? Sige, partner tayo. Ano tayo? Partner tayo. Pero gusto lang isa, tubo lang. Ikaw maghirap-hirap. Iwan mo na yung partner mo na ganon. Hello? Tayo. Pero sinasabi ng Panginoon na don't be partner, alin? Doon sa mga gawa ng masama. Yung mga ayaw lumapit sa Panginoon. Na alam nila sa sarili nila na dapat silang magbago na. Ito na yung tamang panahon. Sabi ng iba, hindi pa yung tamang panahon to. Hindi pa ito yung tamang panahon. Hindi ko pa to, hindi ko pa panahon, tsaka hindi pa ako handa eh. Kayo na lang, hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready, hindi pa ngayon kasi hindi ko pa kaya sa ngayon. Tanong mo yung katabi mo, kaya mo na ba mo? Kaya mo na ba? Ako kaya ko na. Don't be partners with them. Once you live in the dark. Hallelujah! Once you live in the dark, but now, may pag-asa eh. Hallelujah! Kita yung pagtawag ng Panginoon sa atin mga kapatid, hindi laging, but tomorrow, but in the future, no, but now, hallelujah. But now, the Lord has filled you with light. Yes. Ito yung kailangan natin mga kapatid, liwanag. Liwanag po ng buhay na ito. Dahil sa ayaw at sa gusto po natin mga kapatid, nababalot ng dilim ang sanlibutan ito. Lalong-lalo na ang liwanag po ng ating espiritual na buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon,
live as children who have light. Amen. Would you stand up, mga kapatid? John chapter 8 verse 12, the Bible says, mga kapatid, gusto ko pong ituloy po yung part 2 na ito sa Friday. Pero ayaw ko pong ma-miss nyo po yung opportunity na ito. At ayaw ko rin sayangin yung pagkakataon na ito without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Kasi naniniwala po ako, this is not an accident or coincidence. This is the divine appointment of God for such a time as this. You are here for a reason. You are watching right now this live kasi tinatawag ka na ng Panginoon. Ito na yung tamang pagkakataon. Come to Jesus today and surrender your life. At babaguhin ng Panginoon ang iyong buhay. Amen. Amen. Tulad ng ginawa niya sa akin, tulad ng ginawa niya sa marami, na binago niya ang kanyang buhay, babaguhin niya rin ang iyong buhay. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. I am the light of the world. Remember yung word dito na binubulag ni Satanas yung mga tao, kinukontrol ni Satanas ang mga tao sa mundong ito. Pero sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Hallelujah! I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Hallelujah! But will have the light of life, mga kapatid. Di ba sinabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Kahit nandito tayo sa sanlibutan ito, na punong-puno ng kasamaan, sa sandaling ang isang tao ay manampalataya kay Kristo, kilalanin niya bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, magsisi siya ng totoo. Ang Diyos na nagligtas sa atin sa krus ng Kalbaryo, na umibig sa atin, mga kapatid, hindi kanya hahayaan, hindi kanya iiwan ni babayaan na ikaw ay madapa, na ikaw ay lumakad sa kadiliman, magpatuloy doon noon. Hindi gagawin ng Panginoon yon. Hindi ipapahintulot ng Panginoon yan. Hindi naman nangangahulugan na wala ng pagsubok, problema na darating sa atin, sapagkat nandito tayo sa mundong itong ginagalawan pa. Pero ang pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid, tayo ay kanyang sasamahan anuman ang ating pagdaanan sa buhay, sapagkat yung nangako sa atin ay tapat. Kung alam mo na ikaw ay tinatawag na ng Panginoon, every head bow and eye close, ulitin mo ang panalangin ito, banggitin mo ang panalangin ito. Panalangin ito ng pagsuko sa Panginoon. Panalangin ito ng pagbabago ng ating buhay. Maaring ikaw ay pagod na. Maaring ikaw sa oras na ito, alam mo sa iyong sarili na dapat mo nang ayusin ang iyong buhay. Maybe this time you are not living right. Your heart is not right with God. Maaring mataas yung pride mo. Maaring mayroon tayong self-righteous na kailangan po nating isuko sa Panginoon. Maybe you don't know Christ. Maaring naririnig mo lamang siya, pero hindi mo talaga isinuko ang iyong buhay ng lubusan. Ito na yung tamang panahon para lubusan mo ng isuko ang iyong buhay. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Taas mong iyong kamay, sabihin mo ito, dakilang Diyos, sa oras na ito, pinaniniwalaan ko at nananampalataya ko na ikaw nga ang Diyos na makapangyarihan. Sa oras na ito, Panginoon, inaamin ko, nagkasala ako sa iyo. Pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Humihingi po ako ng tawad. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Pinaniniwalaan ko, Panginoong Hesus, ang iyong ginawa
sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Kinikilala kita. Tinatanggap kita sa oras na ito, Panginoon. Pumasok ka, maghari ka sa aking buhay. Tulungan mo ako na makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Isinusuko ko na, Panginoon, ang aking buhay sa iyo. Ang aking katawan, ang aking kaluluwa, ang aking espiritu, ang aking pamilya, ang aking pangarap. Sinusuko ko na ang lahat sa iyo. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako. Sa oras na ito, marami pong salamat sa iyong pagpapatawad sa buhay na walang hanggan. Panginoon, narinig mo ang dalangin ng iyong mga anak sa oras na ito. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila. Kayang-kaya mo nga silang ingatan at kayang-kaya mo rin ipagkaloob ang kanilang pangailangan. Huwag mong hayaan, Panginoon, Yes, O God. ng bawat isa sa kanila, isa man sa kanila, Panginoon, huwag mong hayaan na sila, Panginoon, ay lumayo sa iyong kalooban. Dalangin ko, Panginoon, kapag isa man sa kanila yung nadapa, nahihirapan silang bumangon at wala silang makitang kamay na para umabot sa kanila. Dalangin ko ang iyong malakas na bisig, ang iyong kamay, iabot mo sa kanila upang sila'y muling tumayo at lumakad sa iyo. Marami pong salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pagliligtas at biyaya. Dalangin ko, Panginoon, sa mga nanonood ngayon, anuman ang kanilang kalagayan, katayuan, ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay noon hanggang ngayon, kaya mong baguhin. And I do believe, O God, kahit sa oras na ito, prodigal son is coming home. Amen. Kahit ang prodigal son, Panginoon, kaya mong baguhin. May mga anak, Panginoon, na lumayo ang kanilang loob sa kanilang mga nanay, sa kanilang tatay. Lord, I pray, Panginoon, sa oras na ito, may mga anak ngayon, Panginoon, na muling uuwi na sa kanilang tahanan. Amen. May mga mag-asawa, Panginoon, na hindi magkasundo, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, na muli silang kakain sa hapagkainan magkasama. Dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, may nalalangin, Panginoon, sa kanilang karamdaman na hindi nila alam kung paano sila gumaling, pero sa oras na ito, ang iyong kamay, Panginoon, ang iyong ginawa sa amin sa krus ng Kalbaryo, sa oras na ito, tanggapin ninyo ang kagalingan ng Diyos. Amen. Maaring sa oras na ito, some of you are bondage sa mga drugs, sa sugal, sa paglalasing. In the name of Jesus, or pornography, be delivered. Yes. The Lord Jesus is setting you free right now. Amen. Hallelujah. Shakarabababa, sendelebaba. The Spirit of the Lord is moving through you right now. Ang Espiritu ng Diyos ay kumukilos sa inyo ngayon. Tanggapin ninyo ang kagalingan ng Diyos. Pinapalaya ka na ng Panginoon. Thank you, Lord. Hindi ka na Thank muling you, Lord God. ihit-hit ng droga. Hindi ka na uli pupunta doon sa sugalan. Muli naniniwala ako, Panginoon, na muli mayroong nanay, mayroong tatay, Panginoon, na muli siyang luluhod at mananalangin. Muli siyang magsisimba. Muli niyang bubuksan ang kanyang Biblia. At may naniniwala ako, Panginoon, na mayroon, Panginoong buhay ngayon dito. Na nagdesisyon ngayon, Panginoon, na lalakad na, Panginoon, sa iyong liwanag. Mayroon dati, Panginoon, na malamig, hindi dumadalo sa mga gawain, nakalimot sa mga fellowship, pero ngayon, Panginoon, naniniwala ako, may nanunood ngayon, Panginoon, na muli siya, Panginoon, magkakaroon ng fellowship, muli siyang magsishare ng Word of God, muli siyang dadalo sa prayer meeting, sapagat ikaw ang Diyos na nagbabago. Spirit of the living God, touch your people today. Maaring sa oras na ito, ang iyong anak ay mayroong sakit. Wala kang perang pagpapagamot, pero ang Diyos, narinig niya ang iyong dalangin. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Sabi niya sa kanyang salita, I am the Lord who healeth thee, the God who provide all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Mga kapatid, kapag kayo po ay nanalangin, pinanalangin po ninyo ang pagtanggap po ninyo sa Panginoon.
kahit gaano kaiksi yan, narinig po ng Panginoon ang dalangin niyan. Upang tayo'y lumago sa atin pong pananampalataya, magpatuloy po tayo sa pakikinig po ng kanyang salita at umpisahan po natin na dumalo po ng mga gawain ng mga spiritual tulad po ng mga Bible study, life group, and prayer meeting. At make sure kapag kamaluwag na pwede nang mag-church, go to church at ipamalita mo ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now, I declare right now, receive your breakthrough. Receive your healing. Amen. In the name of Jesus. Yes, Lord. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Give the Lord a shout of praise. Muli po mga kapatid, marami pong salamat sa inyo pong pagsama. Share nyo po ito sa inyo pong mga Facebook at subscribe po kayo sa atin pong YouTube channel. Share nyo po para lalo pang marami pang mabless ng salita po ng Panginoon. We love you and we're praying for you. Thank you. We were created to